Pa-share naman mga Lodi. At muli salamat sa iyo, Poging-Poging at Chopa ng Dinagat Island. At heto na po ang 5 naunang mag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo. Heto na ang una na si Lodi JCM Pete, Lodi at Leo Asibal, Lodi Dimark Bajan, Lodi Ferdy Zalares, Lodi Najir Zamzi, Lodi Khairuddin Suba, Lodi Jomaria Beretique, Lodi at Hani, Lodi Christopher Austin, Lodi at Ronel Soriao, Lodi Cipriano Ausa, Lodi Arnold Godines, Lodi Pingaren Muko, Lodi Bans Omalay. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-108 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang bubong ng pavilion. Kung saan makikita silang tatlo dito. Na sinasabi ni Galzariang na ito ba ay isa sa mga lihim na kuta na itinayo ng Miriam Alliance malapit sa pangunahing punong himpilan. Dagdag pa niya na at higit pa roon, nakapagtayo ka ng hanggang 120 sangay ng isang organisasyon para sa impormasyon. Napangiti naman ang ating bida na tumugon na tama iyon. May gulat sa mukha ni Galzariang na napasambit na wow. Dagdag pa niya sa isip na dinala niya ako rito nang hindi sinasabi ang alinman sa mga ito. Ginawa ang lahat ng desisyon ng una, at ngayon niya lang ipinapaliwanag ang lahat sa akin. Namariin siyang nakatingin sa ating bida habang iinom ng alak sa tasa na napasabi pa sa isip na talagang lumapit siya sa akin ng may buong katapatan. Nagsalita naman si Baek Pyo na advisor, ibinigay ko na ang Azura Helking Sword na ipinagkatiwala mo sa akin sa Young Master Billy. Tumugon naman ito na ang Azura Helking Sword? Sinagot siya ni Galzariang na oo. Noong unang araw na nakita ni Young Master ang Azura Helking Sword. Umiyak ito ng kusa. Makikita naman ang gulat sa mukha ni Galzariang nang marinig niya yun na napasabi na umiyak ang isang espada. Napasabi pa siya sa isip habang naiisip ito na ang isipin na ang espadang dating pagmamay-ari ng aking nakaraang Panginoon ay kikilalanin ng Panginoong sinusunod ko ngayon bilang bago nitong amo. Tadhana ba ito mula pa sa simula? Napababa ng ulo si Galzariang na sinabi pa niya na sigurado ako na maging ang pinuno ng Miriam Alliance ay natutuwa rin. Nakangiting sinabi naman ni Baek Pyo na sigurado akong ganoon nga siya. Napapikit na lang na nakangiti ang ating bida sa kanyang naririnig. At pagkatapos ay itinaas ang tasa ng alak at sinabi na salamat sa inyong dalawa sa pagsasabi niyan. Kasabay nito, makikita rin na sabay na itinaas ng dalawa ang kani-kanilang tasa ng alak, nagkatagpo ang kanilang mga galaw sa iisang sandali, na tila isang tahimik na kasunduan ng tiwala at pagkakaunawaan sa gitna ng lumalalim na gabi. At pagkatapos, sa iisang tahimik na sandali na tila huminto ang oras, sabay nilang itinaas ang kanilang mga tasa at marahang ininom ang alak, ang bawat lagok ay may dalang init at kahulugan. At sinabi ni Baek Pyo pagkababa ng tasa ng alak na nga pala, sigurado ba na si Macholgan ang magiging pinuno ng Miriam Alliance? Kulang pa siya sa husay at reputasyon para makuha ang pwestong yun. Hindi ba? Sinagot siya ni Galzariang na totoo yun noon. Pero kamakailan lang, may mga maliliit na nayon na nilulusob ng mga demonic practitioners. Sa bawat pagkakataong nangyayari yun, si Macholgan ay mabilis na nagpupunta roon at nilulutas ang sitwasyon. Muling sinabi ni Baek Pyo na ang ibig mong sabihin, may mga nayon na nilusob at si Macholgan ang humawak sa mga insidenteng yun ng higit sa isang beses. Sumagot sa kanya si Galzariang habang naiisip ito na tama yun. Ang mga demonic practitioners na hindi pa nagpapakita noon ay nagsimulang lumitaw kahit saan. At sa tuwing lumalabas sila, mabilis na kumikilos si Macholgan at nililipol sila. Dagdag pa ni Galzariang na naniniwala ako na gawa ito ng kaaway. Isang operasyon para iangat si Macholgan bilang pinuno ng Miriam Alliance. Sa pamamagitan ng pagpapakita na naghihiganti siya para sa pinuno ng Miriam Alliance at para sa mga taga-nayon na pinatay ng mga demonic practitioners, nagagawa nilang gumawa ng katanyagan para kay Macholgan. Tahimik naman na napatingin si Baek Pyo ng seryoso, na napasabi naman ng ating bida na kaya sa huli. Isinasakripisyo nila ang mga inosenteng taga-nayon para lang mailuklok si Macholgan sa trono. Na makikita ang mariin ng tingin ng ating bida. At lumipat ang eksena kay Macholgan na makikita ito na nakapikit. Napamulat ito ng mata nang may nagsalita na 3 araw mula ngayon, ang Huasu Manor, na bahagi ng Trading Alliance, ay lulubusin ng isang biglaang pagsalakay.
Napatingin naman ng mariin si Machulgan dito. Sinabi pa sa kanya ng babae na ang mga demonic practitioners na gagawa nito ay nagbabalak na tumakas patimog dadaan sa Shanyang. Pumunta ka ulit doon at siguraduhin mong malulutas mo rin sila sa pagkakataong ito. Napapikit na tumugon sa kanya si Machulgan na tama na. Hindi ko na pahihintulutan ng anuman pang pagpaslang. Makikita ang mata ng babae na tumingin sa kanya at sinabi na alam ko. Kaya nga pinarurusahan mo sila sa bawat pagkakataon hanggang ngayon. Hindi ba? Napatingin si Machulgan dito na sinabi na ano ang sinabi mo. Ngumisi ito na tumugon na ginagawa mo ang lahat ng maayos. Lahat ng tao sa Jianghu ay pinupuri ka. Ikaw na ang naging pinakasikat na tao mula noong panahon ni Chon Ha-jin. Napahikbi na lang ito ng kanyang labi ng tahimik. Sinabi pa sa kanya ng babae na nakakaramdam ka ba ng pagkakasala? Tahimik lang ito na nakatingin sa babae. At sinabi pa nito sa kanya na pero hindi mo maaaring makuha ang lahat. Kung gusto mong makuha ang kapangyarihan, kailangan mong magbayad ng kaukulang presyo. Habang nakapikit at nakababa ang ulo sinigaw ni Machulgan na tumigil ka. Nagulat naman ito nang bigla siyang hinawakan sa pisngi nito. At sinabi sa kanya na ayos lang yan. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Napalaki naman ng mata si Machulgan habang hawak parent sa pisngi siya ng babae. At idinagdag pa niya, habang unti-unting lumiliwanag ang kanyang mga mata na tila may kakaibang kapangyarihang nakahihipnotismo, darating ang araw na magiging ikaw ang pinakamahusay na pinuno ng Merm Alliance sa buong kasaysayan. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit puno ng paniniwala, na parabang ang bawat salita ay hindi lamang pangako kundi isang kapalarang unti-unti nang hinuhubog sa harap nila. At kasabay nito, makikita rin ang mga mata ni Machulgan na tila unti-unting nawawala ng sariling kalooban, nanlalabo ngunit maliwanag sa kakaibang paraan, parabang siya ay nahulog sa isang malalim na pagkakahipnotismo. Tulala lamang na nakatitig sa nagsasalita, walang kahit anong galaw o pagtutol, na parabang ang kanyang isipan ay tuluyang nasakop ng mga salitang kanyang naririnig. At makikita ang Merm Alliance. At sa loob nito ay makikita ang office ni Galzariang na nakaupo sa kanyang harapan ang lalaking ito. Sinabi nito sa kanya na kamakailan lang, ang Huasu Manor ay nilipol ng mga demonic practitioners. At sinasabi nila na pinangunahan ni Young Master Machulgan ang mga mandirigma ng Heavenly Blade Sect at pinatay silang lahat. Tahimik naman na seryosong nakatingin dito si Galzariang. Dagdag pa nito sa kanya na pinupuri ng mga tao ang Heavenly Blade Sect at sinasabing walang kakayahan ang Merm Alliance. Sa mga ganitong pangyayari, hindi ba dapat na tayong magmadali at magpasya kung sino ang susunod na pinuno ng Merm Alliance? Mariin na nakatingin sa kanya si Galzariang na sinabi sa isip na kaya pala, ito ang dahilan kung bakit siya pumunta rito para makipagkita sa akin. Mas mabilis silang kumikilos kaysa sa inaasahan ko. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na mayroon ka na bang naiisip na susunod na pinuno? Kahit hindi tayo pumili, hindi ba't mayroon ang nagboluntaryo sa kanyang sarili? Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na ang tinutukoy mo ba ay ang pinuno ng Heavenly Blade Sect? Sumagot ito sa kanya na tama. Kinan nito ang tasa ng alak at sinabi na isang anak na naghihiganti para sa kanyang ama. Dagdag pa nito sa kanya habang tumingin na hindi ba't magandang kwento yun? Seryosong nakatingin din sa kanya si Galzariang na sinabi na para kanino ba talaga ito mabuti. Sinagot siya nito na naniniwala ako na ito ay isang pagpili para sa ikabubuti ng Jianghu. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na at paano kung tumanggi ako? Itinaas ang tasa ng alak nito sa tapat ng kanyang bibig at sinabi na tumanggi ka na noon, di ba? At nakita mo naman ng maigi ang naging resulta. Dagdag pa nito habang umiinom ng alak na sa pagkakataong ito, gawin natin ito sa maayos na paraan. Muling sinabi sa kanya ni Galzariang na pakiusap, bigyan mo ako ng oras para mag-isip. Habang tumayo ito sinabi niya na syempre naman. Habang tahimik lang si Galzariang hinawakan siya nito sa balikat. At naiwan ito na nag-iisang nag-iisip. Habang tumatayo si Galzariang akma namang papasok ang ating bida sa silid. Sinabi sa kanya ni Galzariang na mayroon ka na bang naging desisyon tungkol sa bagay na ito? Seryosong nakatingin ang ating bida na sinabi niya na una, may sasabihin muna ako. Magkaharapa sila na sinabi ng ating bida na balak kong sundin ng buo ang iyong payo, maging sa ngayon o sa hinaharap. Kung sasabihin mong magpatawad ako, magpapatawad ako. Kung sasabihin mong pumatay, papatay ako.
Kung sasabihin mong tumayo, tatayo ako. Kung sasabihin mong tumakbo, tatakbo ako. Nagulat naman si Galzariang sa kanyang narinig na napatulala na lang. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na kaya naman magsasalita ako ng malaya ayon sa iniisip ko. Sa tingin ko ay maaari nating tanggapin ang kanilang mungkahi. Tinanong siya ni Galzariang na maaari ko bang itanong ang iyong dahilan? Sinagot siya ng ating bida na mahihirapang gawing pinuno ng Miriam Alliance ang ibang tao ng laban sa kanilang kagustuhan. At kung magagawa man nating ibang tao ang maging pinuno, hindi nila titigilan ang bagong pinunong yon. Napapikit si Galzariang na napapaisip na sinabi pa niya dito na at sa pananaw ko, nakipagkamay na sa kanila si Machulgon. Nakatingin sa kanya si Galzariang habang sinabi na pareho tayo ng iniisip. Gayunpaman, kung susunod tayo ng ganoon kadali sa kanilang mga nais, baka sila ay maghinala kaya magpapanggap muna akong tutol dito ng kaunti. Napangiti naman ang ating bida na sinabi na ipapaubaya ko na yan ng buo sa iyo. Bahagyang ibinaba niya ang ulo na sumagot na salamat. Sinabi pa sa kanya ng ating bida na at isa pang bagay, maaari mo ba akong payagang makapasok sa Heavenly Dragon Archive? Mariin na nakatingin ang ating bida habang sinasabi niya. Sa isip na ang archive na ang pinuno lang ng Miriam Alliance ang maaaring makapasok, mayroon akong kailangang hanapin doon sa loob. Sinabi naman sa kanya ni Galzariang na makikita ang gusaling ito na gagawa ako ng mga paghahanda. At samagat na ang gabi na makikita ang ilaw ng gusali sa loob. Naglalakad ang ating bida papunta sa binabantayang silid. At ilang sandali pa, makikita na binubuksan niya ang pintuan ng tahimik, marahan niyang itinulak ito upang hindi makalikha ng ingay. At ilang sandali pa, makikita na nakapasok na siya sa loob, tahimik at maingat ang bawat hakbang upang hindi makalikha ng anumang ingay. Mula sa loob tahimik na sinabi niya sa isip na matapos ang digmaan sa mga unorthodox at demonic faction, madalas akong pumupunta rito. Dagdag pa niya habang nakatingin sa loob na puno ng mga aklat na nagbasa ako ng lahat ng uri ng aklat para maabot ang realm ng Mind Sword. Ngunit sa mga huling taon ko, hindi na ako masyadong nagpupunta rito matapos kong sumuko sa antas na yon. Naglakad siya sa loob habang sinasabi sa isip na bigla akong nakaramdam ng panghihinayang para sa Heavenly Dragon Archive. Noong kailangan ko ito, pabalik-balik ako ng ilang beses sa isang araw, at nang wala na akong silbi rito, tuluyan na akong huminto sa pagbisita. Napasulyap siya sa gilid na sinabi niya sa isip na talagang maraming libro mula sa iba't ibang larangan ang lugar na ito. Mula sa mga lihim na manual ng martial arts hanggang sa mga teksto ng estratehiya, at maging ang maraming volume na mahirap mahanap sa labas. Makikita ang isang libro na kanyang hinatak mula sa lagayan. Mariin ang mga tingin niya dito na parang may mahalagang alaala o lihim na muling bumabalik sa kanyang isipan. Koleksyon ng mga sining ng demonyo, o demonic arts. At dito na po nagtatapos ang ika-100 at 7 kabanata. Ika-109 na kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang isang tahimik na gusali sa gitna ng hating gabi, ang paligid ay nababalot ng dilim at katahimikan, ngunit mula sa mga bintana nito ay sumisilip ang maliwanag na ilaw sa loob. Inilapag ng ating bida ang aklat sa ibabaw ng lamesa ng marahan ngunit may bigat ang galaw. Binuklat niya ito habang sinasabi sa isip na walang anuman sa aklat kung saan ang mga dalubhasa sa sining ng pakikipaglaban o martial arts scholars ng Alliance ay nag-organisa ng mga demonic arts ayon sa kategorya. At wala rin kahit sa munting aklat na nagtipo ng mga unorthodox arts. At naalala ito't na napasabi pa siya na ang sining ba ng pakikipaglaban na ginamit ni Chon Sozan ay hindi ba ito demonic o maging orthodox? Napatingin siya sa ibaba nang may mabigat na kaseryosohan, ang kanyang mga mata ay bahagyang natatakpan ng anino habang ang kanyang isipan ay tila malalim na nilulunod ng mga iniisip. Seryoso siyang nagbubukas ng mga aklat ng tahimik, ang bawat pahina ay maingat niyang binabaliktad na tila may hinahanap na sagot sa pagitan ng mga salita. Habang ang katahimikan ng silid ay lalo pang lumalalim. At sa kanyang gilid ay makikita ang patong-patong na mga aklat na kanyang nabasa na. Habang siya na may napahawak sa kanyang baba, malalim ang iniisip at mariing nakatitig sa mga pahina sa harap niya, na para bang sinusubukang buuin ang mga piraso ng katotohanang unti-unti nang lumilitaw sa kanyang isipan. At sumapit na ang bukang liwayway, at makikita ang gusali na unti-unting sinisinaga ng unang liwanag ng araw,
ang dilim ng gabi ay dahan-daang napapalitan ng mapusyaw na kulay ng umaga. Makikita ang ating bida na patuloy sa pagbubukas ng mga aklat, walang pagod at walang pag-aalinlangan, na para bang sa bawat pagbuklat niya ay mas lalo siyang lumalapit sa katotohanang matagal na niyang hinahanap. Napapaliit ang kanyang mga mata habang patuloy sa pagbubukas ng mga aklat, ang kanyang tingin ay lalo pang tumatalam sa bawat pahinang kanyang binabaliktad. Biglang napalaki ang kanyang mga mata, tila may kidlat na dumaan sa kanyang isipan, at sa gitna ng katahimikan ay napasigaw siya, nahanap ko na. Habang ang kanyang tinig ay puno ng gulat at pananabik, na para bang sa wakas ay natagpuan na niya ang sagot na matagal na niyang hinahanap. Dagdag pa niya sa isip na makikita ang libro na ang White Shadowless Divine Stride. Ang natatanging movement technique ni Chon Bo-myung, ang eccentric thief, tahimik siyang napangiti. Isang munting ngiti na dahan-daang sumilay sa kanyang mga labi, na tila ba ang lahat ng kanyang pagod at paghahanap ay sa wakas ay nagbunga. At mula sa ibabaw ng lamesa, makikita ang 2 tasa ng alak. At sa katahimikan ng silid ay may isang tinig na nagsalita, mababa ngunit malinaw, narinig mo na ba ang tungkol sa eccentric thief ni Chon Bo-myung? Sumagot sa kanya si Gal Zaryang na Chon Bo-myung. Oo, narinig ko na ang tungkol sa kanya. Sinabi pa niya na 100 taon na ang nakalilipas. Isang magnanakaw na nagngangalang Chon Bo-myung ang lumitaw at niyanig ang Jianghu. Tapat sa kanyang tanyag na pangalan bilang eccentric thief, kilala siya bilang isang taong tunay na kakatwa. Napatanong naman ang ating bida na sa anong paraan siya naging kakatwa. Sinagot siya ni Gal Zaryang na sinasabi nila na hindi siya nagnanakaw sa mga mayayaman. Nagnanakaw lang siya sa mga mandirigma. Napasabi naman ng ating bida na sa mga mandirigma lang. Sinagot siya ni Gal Zaryang na tama yon. At hindi man lang mga mahahalagang bagay tulad ng mga tanyag na espada o mga manual ng sining ng pakikipaglaban. Nagnanakaw siya ng mga bagay tulad ng mga damit at barya. Napasabi naman ng ating bida na siya ay isang taong hindi maunawaan. Bihasa ba siya sa sining ng pakikipaglaban? Malakas ba siya? Sinagot siya ni Gal Zaryang na hindi. Sinasabi nila na mula noong nagsimula siyang magnakaw hanggang sa araw na naglaho siya, hindi siya kailanman gumamit ng martial arts. Gumamit lamang siya ng isang mahiwagang footwork. Sa huli, walang sinuman sa Jianghu ang nakahuli sa kanya. Habang iinom ng alak ang ating bida napasabi siya sa isip na kung gayon, yun na nga ang White Shadowless Divine Stride. Sinabi pa sa kanya ni Gal Zaryang na pero bakit mo itinatanong ang tungkol sa eccentric thief? Sinagot siya ng ating bida na dahil ang sining ng pakikipaglaban na ginamit ni Chon Sozon noong araw na iyon ay ang sining ni Chon Bo-myung. May gulat sa mukha ni Gal Zaryang na napasabi na ano? Sinasabi mo bang may koneksyon siya sa eccentric thief? Napapikit na sumagot ang ating bida na hindi ko alam kung natutuhan ba niya ang sining ng eccentric thief nang nagkataon lang. Sa ngayon, alamin mo muna kung ano ang nangyari kay Chon Bo-myung matapos ang lahat ng iyon. Bahagyang napatungo si Gal Zaryang na nakapikit na sumagot sa ating bida na naintindihan ko. Binigay sa kanya ng ating bida ang aklat na sinabi na at kunin mo ito. Nagulat naman si Gal Zaryang. Kinuha niya ito na mariin niyang pinagmasdan ng aklat. At sinabi niya sa ating bida na hindi ba ito ang Phantom Vanishing Art? Sumagot ang ating bida na ito nga. Hindi ito isang bagay na makakatulong sa akin ng malaki. Pero kung mapag-aaralan mo ito ng husto, naniniwala ako na magiging pinakamahalagang kayamanan ito sa buong mundo. Muling sinabi sa kanya ni Gal Zaryang na ibinibigay mo ba ito sa akin? Sinagot siya ng ating bida na oo. Hawak ang aklat na sinabi pa ni Gal Zaryang na hindi ko ito maaaring tanggapin. Hindi ba ang Phantom Vanishing Art ay isang kayamanang napakahalaga na maaari itong magdulot ng isang unos ng pagdanak ng dugo o storm of bloodshed sa buong Jianghu? Sinabi naman sa kanya ng ating bida na gaya ng sinabi ko. Hindi ito gaanong makakatulong sa akin. Kung makakatulong ito sa iyo, wala nang iba pang makapagpapasaya sa akin ng higit pa rito. Tahimik naman na nakatingin sa kanya si Gal Zaryang ng mariin. At mula sa labas ng gusali makikita ang isang anino ng tao na nakamasid dito, na makikita ang labi nitong napahikbi. At naiisip niya ito na napasabi sa kanyang sarili na nawala sa akin ang Berserk Blood Painless Soldier at ang Demonic Banner. At nawala ko pa pati si Elder Pion. May naiinis itong mukha na sinabi niya na malalagay din ako sa panganib sa ganitong takbo ng mga pangyayari.
Sino ba talaga sa mundo ang sumusuporta kay Gal Sarayang? At naiinis na lumingon sa kanyang gilid na sinabi na Chul Gaeul, wala ka pa rin bang mahanap na sinumang kainahinala sa paligid ni Gal Sarayang? Tumugon ito na oo. Hindi pa sa ngayon. Ito pala ay si Chul Gaeul. Sinabi pa ng babae na ang pagpatay kay Gal Sarayang ay hindi mahirap. Ang problema ay ang taong nasa likod niya. Ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Young Master Chon si Gal Sarayang sa pagkakataong yun ay malamang upang mahanap ang backer na yun. Napakagat ito ng labi sa inis na sinabi pa na sigurado ako. Mayroong isang napakalakas na martial master sa labas. Sumagot sa kanya si Chul Gaeul na mayroong isang bagong tagapayo na kamakailan lang ay nakuha ang tiwala ni Gal Sarayang sa isang iglap lang. At kasama rin siya sa insidenteng ito. Pinaghihinalaan ko ang lalaking iyon. Sinagot siya ng babae na hindi siya yun. Nagtatakang nakatingin sa kanya si Chul Gaeul. Mula sa likod ng babae sinabi pa sa kanya nito na pero maliban sa kanya, wala nang iba pang karapat-dapat na paghinalaan. Tumugon sa kanya ito na sumasang-ayon ako, pero hindi ako naniniwala na ang isang taong ganoon kabata ay isang martial master na may kakayahang pumatay kay Elder Pion. Dagdag pa nito habang naiisip ito na at kung sakali mang totoo yun. Si Young Master Chon Sozon na nakakita sa kanya ng malapitan ay hindi magkakamali na kilalanin siya. Napatahimik naman ito ng panandalian. At pagkatapos, sinabi na ako na ang personal na kikilos. Kung kikidnapin natin si Gal Sarayang, hindi ba mayroon tayong matutuklasan? Tumugon sa kanya ang babae habang nakatalikod na hindi. Bagamat hindi masama. Ang ideya, hindi pa ito ang tamang oras para ikaw mismo ang kumilos. Ipadala ang Lone Knight at ihanda ang Hidden Fang. Sumuntok sa palad na bahagyang yumuko ng ulong sinabi na susundin ko ang iyong mga utos. At makikita rin ang mukha niya na puno ng inis, nakatingin ng diretso sa kanyang unahan, ang mga kilay ay bahagyang nakakunot at ang mga labi ay nakahikbi, na para bang bawat hibla ng kanyang katawan ay nagbubuga ng hindi maipaliwanag na pagkairita, habang ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding atensyon sa kung sino man. At makikita ang bubungan na may mabilis na tumatakbo. Siya ay tumalon sa ere, ang kanyang katawan ay tila lumulutang sa dilim, nag-iiwan ng panandaliang bakas ng kilos bago muling sumadsad sa kabilang bubungan. Ito pala ang Lone Knight, nakangisi habang tumatalon mula sa isang bubungan patungo sa iba. Panandaliang pamatong siya sa dulo ng bubong, ang kanyang mga paa ay dahan-daang humawak sa gilid habang ang hangin ay humahaplos sa kanyang katawan. At pagkatapos, mabilis na muli siyang nagpatuloy. Tumalon mula sa dulo ng bubong patungo sa susunod, ang kanyang mga galaw ay liksi at tiyak, halos walang tunog sa bawat paghakbang. At makikita ang mukha niya na mariin ang pagkakatitig sa unahan, ang mga mata ay matalim at nakatuon sa bawat galaw ng daraanan, ang mga kilay ay nakakunot ng bahagya. At naiisip niya ang sinabi ni Chul Gaeul na habang nagkukunwaring eliminate si Gal Sarayang, hanapin mo kung sino ang nagpoprotekta sa kanya. Makikita naman ang gulat ni Kalbo sa kanyang narinig. Sinabi pa nito sa kanya na kung hindi ito magiging maayos, ayos lang na umatras matapos lamang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng kaaway. Para sa isang taong tulad mo, na may tiwala sa movement arts, hindi ito magiging mahirap. At matapos maisip yun, agad namang sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha, banayad ngunit puno ng tiwala sa sarili. Habang tumatakbo sa bubong sinabi pa niya sa isip na ang pagpapadala sa akin sa halip na ang Hidden Fang ay isang napakahusay na desisyon. Hindi ko masasabi na ang aking mga paraan ng pagpaslang o assassination methods ang pinakamahusay sa aming apat. Ngunit pagdating sa movement arts, ako ang pinakamahusay sa lahat ng mga assassin. At makikita ang dulo ng bubungan, ang gilid nito na tila naghihiwalay sa katahimikan ng taas at sa buhay na nasa ibaba, kung saan sumisiklab ang liwanag ng mga ilaw mula sa bintana. Makikita si Kalbo na marahang damapo sa babungang iyon, ang kanyang paglapag ay magaan ngunit may bigat na dala. Na tila sanay na sanay sa ganitong galaw. Mula sa dulo ng bubungan, bahagya siyang sumilip sa bintana, dahan-daang inilapit ang kanyang sarili upang hindi makagawa ng kahit kaunting ingay, habang ang kanyang mga mata ay maingat na sumisiyasat sa loob. Tumatagilid siya mula sa dulo ng bubungan, marahang inililipat ang kanyang bigat na tila walang anumang kaba. At ilang sandali pa ay makikita siyang nakatiwarik, nakasabit sa gilid na parabang isang paniki sa gitna ng hating gabi, ang kanyang katawan ay ganap na kontrolado at tahimik.
habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bintana, handang kumilos anumang oras. Mula sa loob, nakita niya ang ating bida kasama si Galzariang, kapwa-abala sa pagbabasa ng mga aklat, ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko at ang mga mata ay nakatutok sa bawat pahina. Sinabi pa nito sa isip na Galzariang. At ang lalaking yun, siguro siya si Bioclidon, ang sinasabi nilang gumagamit ng iisang silid kasama niya kamakailan. Dagdag pa nito habang nakasabit na parang paniki na pero, hindi kaya nagkakamali ang headquarters? Kahit suriin ko pa gamit ang energy detection, wala namang sinuman sa paligid na ito. Makikita ang mukha nito na sinabi pa na kung tatakutin ko ng kaunti si Galzariang, lalabas kaya ang ating target? Biglang makikita ang matinding gulat sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay napalawak at ang kanyang hininga ay tila saglit na napigil, nang mapansin niyang ang ating bida ay wala na sa kanyang kinauupuan, na parabang naglaho ito ng walang kahit anong bakas, at sa sandaling iyon ay napalitan ang kanyang kumpiyansa ng isang malamig na kaba na unti-unting gumapang sa kanyang isipan. Mabilis siyang umangat at bumalik sa ibabaw ng bubungan, ang kanyang katawan ay kumilos ng walang pag-aatubili, isang iglap lamang ay muli na siyang nakatayo sa itaas. Lumingon siya sa paligid, mabilis at sunod-sunod ang galaw ng kanyang ulo habang sinusuyod ng kanyang mga mata ang bawat anino at sulok ng bubungan. At sa gitna ng kanyang pag-iingat ay napabulong siya sa sarili, halos hindi marinig, nasaan siya. Biglang nagulat si Kalbo nang may liwanag na sumilay sa kanyang likuran. Mabilis na umatake si Kalbo sa kanyang likuran gamit ang life-extinguishing needle. Napangisi siya, ang ngiti ay malamig at puno ng kagalakan, at sa kanyang isip ay napabulong, naggawa ko. Ang bawat salita ay halos hindi marinig ngunit mabigat sa kanyang damdamin. Sa sandaling tumama ang life-extinguishing needle, alam niya na uubusin nito ang buhay ng kanyang target, at ang kasiyahan sa tagumpay ay humalo sa tensyon ng panganib na kaakibat ng kilos na iyon. Dagdag pa niya, habang napalingon at nagmamasid ng maingat, kaya, kung makukumpirma ko lang kung sino ito. Hindi niya ito na ituloy na may nanlalaking mga mata. Nakita niya ang ating bida sa kanyang likuran, nakatingin ng may halong pagtataka. Ang mga mata nito ay malinaw na naglalarawan ng hindi pagkakaunawaan at kaunting pagkabahala. Na para bang hindi pa rin ito maipaliwanag kung ano ang nangyayari, at ang simpleng titig na iyon ay biglang nagpaalab ng tensyon sa pagitan nila, na para bang bawat sandali ay maaaring magbago ang daloy ng pangyayari. Napangiti naman ang ating bida, isang malamig ngunit kontroladong ngiti, habang sa isang iglap ay nasalo niya ang lahat ng karayom na itinira ni Kalbo sa kanya gamit ang life-extinguishing needle, ang mga kamay niya ay mabilis at maingat na kumilos, pinipigilan ang banta bago pa man ito makapinsala, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay nagpakita ng tiwala at kalmadong determinasyon, na para bang sinasabi niya sa kaaway, hindi mo ako basta-basta matitinag. At dito na po nagtatapos ang ika-109 na kabanata.